Bakit kasalanan ang pagiging bakla? Marami ang nakakaalam na ang pagiging bakla ay kasalanan sa batas ng Diyos o Torah. Ngunit marami rin ang nagtatanong, bakit? Ayon sa kanila, wala naman daw silang ginagawang masama maliban sa magmahal ng kapwa. Ngunit may tuturing nga bang pagmamahal sa kapwa ang ginagawa nila? Subukin natin. Halimbawa, kung may minamahal sila na kagaya ng kasarian nila, minahal ba nila sila dahil sa kasarian nila o dahil sa katauhan nila? Maaaring ang maging sagot nila ay dahil sa katauhan nila. Ganun pa man, alam natin na ang totoong sagot nila rito ay dahil sa kasarian. Dahil kung katauhan din lang, malamang ay kaibigan lang ang turing nila sa tao ngayon. Sa madaling sabi, hindi ito may tuturing na pagmamahal o love. Sa halip ay pagnanasa o lust. Bukod pa roon, ano ang nakukuhang bunga ng isang tao sa pakikipagtalik sa kagaya ng kasarian niya? Wala. Dahil anuman ang gawin nila, hindi sila kailanman magkakaroon ng sariling bunga o anak na mula sa kanilang dalawa. Dahil sa uli, kailangan nilang sundin ang batas ng Diyos o Torah upang magkaroon ng anak o magaruga ng anak ng iba na sinunod ang batas ng Diyos o Torah. Sa madaling sabi, ang pagsunod sa batas ng Diyos o Torah ay nagbubunga ng buhay at ang paglabag dito ay nagbubunga ng kamatayan. Dahil isipin, kung ang mga ninuno natin ay piniling makipagtalik sa kagaya ng kasarian nila, nabubuhay kaya tayo ngayon? Ilang salinlahi kaya ang hindi magkakaroon ng pagkakataong mabuhay dahil lang sa makasariling kaligayahan at pagnanasa na ito? At kung si Adam ay tumangging makipagtalik kay Eva dahil lang sa kasarian niya, may tao pa kaya ngayon? Ano kaya ang magiging bunga ng lahat ng ito? Wala, kung hindi ang katapusan at kamatayan ng sangkatauhan. Kung nakatulong ito sa inyo, maaari nyo kaming tulungan pabalik sa aming Ko-fi o Patreon. Ang mga link ay makikita sa description. Ayon nga sa 1 Corinthians 9:9-11, dahil nakasulat sa batas o Torah ni Moses, huwag busalan ang baka na naghihiwalay ng butil mula sa talukap. Tingin nyo ba na ang baka ang pinagmamalasakitan dito ng Diyos? O tayo ang tinutukoy dito? Tama, tayo ang tinutukoy dito. Dahil nakasulat, siya na nag-aararo ay umaasa na may makakamit sa kanyang inaararo. At siya na naghihiwalay ng butil mula sa talukap ay umaasa na may makakamit na butil mula sa kanyang tinatalukap. Kaya kung nagtanim kami sa inyo ng kabanalan, labis-labis ba kung aani kami sa inyo ng pangangailangan?